Magandang umaga po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Huwebes, February 5, 2026. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, ang bagyong Basha ay lumakas pa bilang isang tropical storm category, ulitong namataan sa laing 560 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ang lakas ng hangin na umabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna, at pagbugso na umabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil nga sa unti-unting paglapit ng bagyong Basyang sa ating kalupaan, itinaas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa bahagi ng Surigao del Sur. Ang lugar na ito ay posibleng makaranas ng malalakas na hangin with minor to moderate impacts. Habang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa may central and southern portion ng Eastern Samar, Southern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, northern portion ng Davao Oriental, northern portion ng Davao de Oro, northern portion ng Davao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, at northern and eastern portion ng Bukidnon. Ang mga nabanggit na lugar ay posibleng makaranas ng malalakas na hangin with minor to minimal impacts. May mga lugar rin na posibleng makaranas ng pabugso-bugso ng hangin na hindi nakasailalim sa tropical cyclone wind signal pero dulot naman ito ng northeast monsoon o hangin amihan. Kabilang dyan ang most of Luzon, Visayas, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Lanao del Norte. Dahil pa rin sa epekto ng bagyong Basyang, posibleng makaranas ngayong araw ng heavy to intense rain sa may Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Misamis Oriental, Davao de Oro at Davao Oriental. Habang moderate to heavy rains naman sa may Southern Leyte, Eastern Samar, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Davao del Norte. Sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lakas at track ng bagyong Basyang, inaasahan na kikilos ito generally westward for the next 24 hours bago kumilos pa west-northwestward mamayang gabi. Ang sentro ng bagyong Basyang ay inaasahan na magla-landfall mamayang gabi o bukas na madaling araw sa may eastern Mindanao, pagkatapos ay babaybay nito ang kalupaan ng northeastern Mindanao at central at western Visayas at lalabas ito sa may Sulusi sa Sabado ng umaga. Pagsapit naman ng hapon o gabi, ang bagyong Basyang ay inaasahan na tatawirin ang northern portion ng Palawan patungo ng West Philippine Sea. Asahan ng bahagyang paglakas pa nito habang nasa may Philippine Sea, subalit pagkatapos ang unang landfall nito at habang binabaybay ang kalupaan ng Visayas, asahan naman ang paghina nito into low pressure area sa araw ng Linggo. Paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. Kaya naman patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay may nakataas pa rin tayo na gale warning sa mga seaboards ng Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Kapag ganitong may gale warning, pinapayuhan ng ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyan pandagat na huwag munang pumalaot sa nasabing seaboards dahil inaasahan yung maalon hanggang sa napakalon na karagatan. Iba yung pag-iingat naman sa mga papalaot sa mga seaboards ng Luzon at eastern seaboards ng ating bansa dahil inaasahan naman yung katamtaman hanggang sa malo na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. So yun naman po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.